God wants every one of us to release yung kasalanan na sa puso. Alam nyo, kung may galit ka sa kapwa, kasalanan sa Diyos o yan eh. Because our God is not a God of hatred. Our God is a God of love. Amen po ba? Kaya sabi nga ng Panginoon, love your enemy. Pero napakahirap. Pero kung nasa puso natin, na gusto nating maranasan ang malayang at malakas na pagkilos ng banal na Espiritu, pag tayo nagkamali, nagkasala, repent. Ask forgiveness from the Lord. Paano, Pastor, yung nagkasala ako, wala na dito, nandoon na sa ganito, malayo ng lugar, di ko na alam na saan siya. Just release forgiveness unto them. And ask the Lord, Lord, pinatatawad ko na siya. Lord, humingi rin ako ng tawad kung ako'y nagkamali sa Kanya. Kung siya may nagkamali sa akin, nasaktan niya ako, Lord, pinatatawad ko na rin siya. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung nagkukunwari ka. Alam ng Diyos yung puso mo. Batid ni Lord ang lahat ng bagay. Walang naitatago sa Kanya. Kaya kung ikaw ay wala kang tiwala, at gusto mo naman na maranasan ng pagkilos ng banal na Espiritu, kaya lang kulang ang consecration ng puso natin. Kaya nga ang sabi nga doon, sa pamamagitan ng offering, na tayo po'y patatawarin. Kailangan may dalhin ka. Kung ikaw malaki ang kasalanan mo, ito yung dapat ialay mo sa Diyos. Iaalay sa altar at susunugin yan at ang iyong kasalanan. Kapag yan ay nasunog, yung apoy niya, ay yung usok niyan, ay yan ay mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. At yung kasalanan mo, na ikaw yung nag-aalay nito, ay pinatatawad ka ng Diyos. During the Old Testament time. But today, hindi na ho natin yung ginagawa. Why? Lahat ng ating kasalanan ay ipinako na ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago! Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Hindi na kailangan mag-alay, magsunog pa tayo. All we have to do, aminin lang natin na tayo nagkamali. For us to be consecrated and ask God, Lord, purify my heart.